Sa gitna ng gumuguhong arena, dalawang Diyos ang nagbabanggaan, si Neza, ang synthetic god na sinusunog ang sariling katawan kapalit ng lakas. At si Morrigan, ang Diyos ang isinantabi na ang awa at pag-aatubili. Bawat suntok ay may kapalit na dugo. Bawat hakbang ay may kapalit na hangganan. Isang laban kung saan ang mananalo ay hindi ang mas mabilis, kundi ang handang mawala ng lahat. Ngunit habang naglalaho ang alikabok ng digmaan, may isang tinig na umalingaw mula sa ilalim ng guho. Isang Diyos na isinilang lamang ngayon. Isang kapangyarihang hindi pa nasusukat. At sa tahimik na sandaling iyon, malinaw ang babala, ang tunay na kaguluhan, ay magsisimula pa lamang. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Apocalypse of the Gods Kabanata 11. What full power looks like. Sa pagpapatuloy ng kabanata, bumulusok si Neze sa isang walang pag-aatubiling paglusob. Hindi nagpahuli si Morrigan, handa rin siyang ipakita ang tunay niyang brutalidad. Ngunit bago pa man ganap na makapwesto ang lahat, sinalubong siya ng isang napakalakas na suntok. Napaatras si Morrigan, at kasabay nito ang pagtalsik ng dugo mula sa kanyang bibig. Doon napansin ni Neza ang kapalit ng kanyang sariling opensiba, ang brasong ginamit niya sa pag-atake ay halos na durog. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang. Sa halip, lalo pa siyang nagpakawala ng sunod-sunod na suntok, mabibigat, mabilis, at walang pahinga. Hindi niya tinantanan si Morrigan. Sina Ares, Jarl, Pixie at Sandy ay napako sa kinatatayuan, habang si Zeus naman ay halatang nasisiyahan sa nagaganap. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong arena. Sa kabila ng bilis ng mga galaw, malinaw kay Hermes ang katotohanan, bawat suntok ni Neza ay may lakas na kayang sirain ang sarili niyang katawan. Ngunit dahil sa pambihirang kakayahan niyang mag-regenerate, nagagawa niyang ipagpatuloy ang walang tigil na ulan ng mga atake, isang antas ng bangis na hindi inaasahan ng sinuman. Lalong yumigting ang laban nang gamitin ni Neza ang Shura, sa Hasrakala. Mas bumilis at mas bumigat ang bawat atake. Sunod-sunod na dagendong ang umalangaw, tila ba ang arena mismo ay nagrereklamo sa bigat ng sagupaan. Sa kabilang panig, pinagpapawisan ng matindi si Echidna habang mahigpit na nakakapit sa damit na nagtatago sa kanyang putol na braso. Bumalik sa kanya ang alaala ng isang lumang laban, isang arena, parehong sugatan, at walang sinumang handang umatras. Dito ipinaliwanag ng tagapagsalaysay ang isang mahalagang katotohanan, ang suntok ni Morrigan ay hindi isang espesyal o eksklusibong abilidad. Isa lamang itong ritual. Ang tunay niyang kapangyarihan ay ang ganap na pagtalikod sa lahat, sa awa, sa pag-aalinlangan, at sa anumang hadlang. Habang patuloy ang pambubugbog, unti-unting nasisira ang bakal na baluti sa isa niyang braso, sa isang paraang hindi maipaliwanag. At tulad ng naramdaman ni Echidna noon, nagsimulang magduda si Neza. Siya ang nangingibabaw, ngunit bakit tila hindi niya tuluyang matalo si Morrigan? Ayon sa narrator, hindi pinagpala si Morrigan ng isang natatanging kakayahan. Sa halip nagmamay-ari siya ng isang divine weapon, isang lakas na nag-iisa, buo, at hindi matatawaran. Dito na nagliwanag ang isang braso ni Morrigan. Sa panel na iyon, malinaw na handa na siyang makipagsabayan ng todo. Isang masamang pakiramdam ang bumalot kay Neza, kasabay ng walang tigil na alarma mula sa kanyang AI system, limit break, hindi masukat ang banta, red alert. Pinili ni Neza na isantibi ang babala at ipagpatuloy ang paglusob. Ngunit bago pa siya makarating, biglang nadurog ang apat niyang brasong ginagamit sa opensiba. Nabigla siya, at alam ng mga Diyos na nakasaksi na ito na ang hangganan ng kanyang lakas. Habang bumabagsak si Neza, nanatiling nakatayo si Morrigan, tila inaanyayahan ang mas malalim na yugto ng laban. Sumang-ayon ang loob ni Neza sa hamon, ngunit ang AI system niya ay malinaw, ubos na ang survival energy, nasa kritikal na estado na siya, at imposible nang magpatuloy. Gayunpaman, hindi niya tinanggap ang pagkatalo. Inilipat niya ang lahat ng natitirang life force sa kanyang kanang braso, ang huling alas na natitira. Walang teknik, walang estratehiya. Isang suntok na lamang ang maiaalay niya. Tahimik na naghintay sina Jarl at Ares sa mangyayari. Sa huling paglusob ni Neza, nasilayan ni Morrigan ang inaasahan niya, isang mandirigmang lalaban hanggang wakas. Sa isang epic na sandali, bumuwelo rin siya. Dalawang kamao ang nagsalubong. Wala nang atrasan. Isang napakalakas na pagsabog ang isinilang sa sabayang pag-atake ng dalawang kamao. Sa sandaling iyon, ang banggaan ay nagmula sa dalawang Diyos na tuluyang nilampasan ang lahat ng hangganan ng lakas at intensidad na kanilang ipinakita hanggang ngayon. Hindi kinaya ng arena ang puwersa. Unti-unti itong bumigay, nagkabitak-bitak, gumuho, at nagkadurog-durog na parang salamin.
Sa gitna ng nagkalat na guho, nanatiling buhay si Jarl. Dahan-dahan siyang bumangon, sugatan ngunit malinaw ang isip, at agad hinanap kung sino ang nanatiling nakatayo matapos ang sagupaan. Sa di kalayuan, natanong niya si Morrigan, nakatayo pa rin. Ngunit nang masilayan ng mas malapitan, malinaw na putol ang isang braso nito. Kahit ganoon, nanatili siyang matatag, pilit na hinahamon ang sarili na huwag bumigay. Hindi nagtagal, tuluyan ding nanghina ang kanyang katawan at bumagsak sa lupa, ubos na ang lakas na kumakapit sa kanya. Sa kabilang panig, si Neza ay halos wala nang natira, katawan at ulo na lamang. Gayunpaman, nananatili pa rin ang kanyang kamalayan. Isang hiya ang bumalot sa kanya nang masilayan siya ni Sun Wukong sa ganitong kalagayan. Ngunit naunawaan ni Wukong ang ibig ipahiwatig ng katahimikang iyon. Bago pa tuluyang humiwalay si Wukong, pinigilan siya ni Neza. Doon niya ibinigay ang kanyang huling pag-amin, na ibinuhos niya ang lahat sa laban, at matagal na panahon na ang lumipas mula nang muli niyang maramdaman ang ganitong uri ng kasiyahan. Higit sa lahat, kahit natalo, wala siyang naramdaman ni Katie Ting na hiya o pagsisisi. Sa halip, buong pagmamalaki niyang tinanggap ang laban na kanyang pinasok. Singit ni Wukong, iyon na sana ang unang sinabi niya mula pa sa simula, hindi na sana niya pinahaba o pinaligoy-ligoy ang lahat. Isang simpleng katotohanan na huli na niyang naipahayag. Habang unti-unting nadudurog ang kanyang katawan, iniwan ni Neza ang kanyang huling habilin, hindi niya kailanman tatanggapin na matatalo si Sun Wukong ng sinuman, maliban sa kanya. Isang huling katiyakan ang iniwan, kasabay ng tuluyang pagkapawi ng kanyang anyo. Muling umangat sa himpapawid si Jarl at formal na idineklara ang resulta. Ang nagwagi sa Match 4 ng Tournament of Apocalypse ay walang iba kundi si Morrigan, ang pinakamalakas na Diyosa. Sa kabila ng matinding pagkahapo, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, tanda ng isang labang tunay na sulit ipaglaban. Dumating sina Sandy at Pixie sa tabi ni Wukong, bitbit ang tanong kung tuluyan na bang napunta si Neza sa Niflhel. Ngunit malinaw ang sagot, hindi. Nasa kamay ni Wukong ang mismong core ni Neza. Isang mahalagang tagubili ang iniwan niya sa dalawa, dalhin ito kay Taod Chanzen, sapagkat sa pamamagitan ng core, may pag-asa pa muling maibalik si Neza. Lumipat ang tagpo sa guhong arena ng Valhalla, kung saan naglalakad si Cuchulainn sa pagitan ng wasak na estruktura. Ganap na winasak ang lugar, isang tahimik na saksi sa nagdaang labanan. Sa kanyang pag-usad, napagtanto niyang tama ang naging desisyong iwan ang alaga niyang si Ghaist. Ilang saglit pa, isang tinig ang biglang umalangaw-ngaw mula sa likuran niya. May isang nilalang na naipit at humihingi ng tulong, hindi makagalaw kahit bahagya. Tinugon ni Cuchulainn ang sigaw at inalis ang mga batong nakadagan sa nilalang. Ang Diyos na kanyang nailigtas ay agad nagpakita ng pasasalamat, ngunit hindi maitago ang hiya. Isang tanong ang pumasok sa isip ni Cuchulainn, kung isa itong Diyos, bakit hindi nito kayang alisin ang mga simpleng batong iyon? Doon ipinakilala sa atin ang misteryosong Diyos. Siya si Muramasa, isang Diyos, ngunit isang baguhan, kakapanganak pa lamang sa anyo ng pagka-Diyos. Ayon sa narrator, ang tunay na saklaw ng kanyang kapangyarihan ay nananatiling hindi pa lubusang nalalaman. Isang Diyos na bagong isinilang. Isang revelasyong tiyak na yayanig sa hinaharap. At walang duda, siya na ang susunod na lalaban. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina